Disyembre 28 taong 2009, magne-New Year na sana, nang biglang pinaputukan ng baril si Danilo Acosta, isang guro sa Bayambang, Pangasinan. Galing siya sa loob ng sementeryo ng Urdaneta. Hapon noon, dinalaw niya ang yumao niyang mga magulang. Ngunit paglabas niya, hindi pa man nakakaalis ang kanyang motorsiklo sa tapat mismo ng Urdaneta Cemetery, ay binaril na siya ng 2 beses. Ayon sa medical report, ang point of entry ng bala ay isa sa leeg at isa sa sentido. Ibig sabihin, sinigurado talagang patayin ng guro. Ngunit ang tanong, bakit? Ano ang motibo? Mga kaibigan, dahil ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa isang lihim na relasyon sa pagitan ng 2 guro na kapwa may kanya-kanyang asawa. Ganito kasi ang nangyari. Una sa lahat, hindi orihinal na taga-Bayambang, Pangasinan si Danilo Acosta. Siya ay isang dayo mula sa Urdaneta City na nakapangasawa lamang sa Bayambang at doon nanirahan at nagtrabaho bilang guro. At doon na nga siya tuluyang nanirahan kasama ang kanyang pamilya. May 2 na siyang anak, kapwa nasa elementarya pa lamang. Isang ama, isang asawa, isang guro. Sa mata ng komunidad, isang ordinaryong lalaki na namumuhay ng tahimik. Si Danilo Acosta ay nagtuturo sa secondary level sa isang pampublikong paaralan. Kilala siya bilang maayos makitungo, hindi istrikto, hindi rin palaaway. Isang typical na teacher na pumapasok sa tamang oras, umuuwing tahimik, at may pamilyang naghihintay sa bahay. Ang kanyang asawa, nagtatrabaho rin, isang empleyada ng pamahalaan sa isang sangay ng SSS. May regular na sahod, may benepisyo, may seguridad. Kaya kung tutuusin, maayos ang takbo ng kanilang buhay. Hindi marangya, pero hindi rin naghihirap. May pambili ng pangangailangan ng mga bata, may pang tuition, may pang pagkain, may pang gasolina ng sasakyan. Kung titingnan sa labas, walang masyadong espesyal kay Danilo. Hindi siya kilalang leader, hindi rin sikat sa bayan, hindi mayaman, hindi makapangyarihan. Isa lang siyang guro. Pero ayon sa mga nakakakilala sa kanya, may isang bagay na alam ng marami, ngunit pinipiling ipagwalang bahala. Si Danilo ay mahilig sa babae. Hindi naman kakaiba yon, tipikal, kagaya ng ibang lalaki. Mahilig makipagkwentuhan, mahilig magbiro, mahilig magpapansin, hindi lantaran, hindi bastos, pero halata. Lalo na sa mga kababaihang malapit sa kanya. At dito na pumapasok ang pangalan ni Lazel David, isang guro rin, nagtuturo sa parehong paaralan. Bata pa, maganda, maayos manamit, maputi, sexy. Yung tipo ng babaeng kahit simple lang ang suot, napapalingon ng mga tao. May asawa na si Lazel, ngunit wala pang anak. Tahimik din ang kanyang buhay sa mata ng publiko. Walang eskandalo, walang chismis. Isang guro na mukhang seryoso sa trabaho, disente, profesional. Sa umpisa wala namang kakaiba, magka-opisina lang, magkatrabaho. Nagkikita araw-araw sa paaralan, nagkakasabay sa faculty room, nagkakakwentuhan tungkol sa klase, sa estudyante, sa sahod, sa stress ng pagtuturo. Pero sa ganitong mga lugar, doon kadalasang nagsisimula ang mga lihim, sa mga sandaling akala mo ay inosente, sa mga tawanan, sa mga biro, sa mga tingin. Unti-unti napapansin ng ilan. Madalas magkasama si Danilo at Lazel. Hindi naman palaging magkatabi, hindi naman lantaran, pero may mga pagkakataong sabay silang umuuwi, sabay kumakain, sabay nagkakape. May mga guro na nagsasabing parang masyado raw malapit. May mga estudyante ring nakakapansin, ngunit walang nagsasalita dahil pareho silang may asawa, dahil pareho silang may reputasyong inaalagaan. At kung totoo man iyon, hindi lang simpleng pagtatak silang usapan dito. Nung tumagal kasi ay naging totoo rin ang mga pangyayari. Sabi nila, di raw sinasadya nung una. Pero ang tanong, anong kalibugan ba ang hindi sinasadya? Dahil malinaw na hindi na iyon simpleng pagkakaibigan. Sa bawat biyahe nila, papuntang Urdaneta, may bahagi sa kanila na alam na mali ang kanilang ginagawa, pero mas malakas ang tukso kaysa konsensya. Ang Urdaneta ang naging neutral na lugar. Hindi sila kilala roon bilang magkasama,
Walang kapitbahay na makakakilala. Walang tsismis na agad kakalat pabalik sa Bayambang. Dahil ganito pala ang kanilang ginagawa nung nagkabukingan na at may namatay. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, karaniwan, sabay silang aalis pagkatapos ng klase. Minsan, magkaibang oras para hindi halata, pero iisang direksyon ang pupuntahan. At kapag nasa loob na sila ng kotse ni Danilo, doon nag-uumpisa ang halikan, himasan ng katawan, at minsan, di na umaabot sa kama. Sa kotse na mismo ang tuksakan ng dalawang guro. Pero ang madalas ay, diretso na tayo, sabi ni Danilo minsan na nakatingin sa kalsada. Tumangulang si Lisel, wala nang tanong. May mga pagkakataong nagche-check-in sila sa isang lumang motel sa gilid ng highway. Hindi iyon kilala. Hindi rin madalas puntahan ng mga taga roon. Minsan naman, mas pinipili nilang dumiretso sa bahay ni Danilo sa Urdaneta. Ang bahay na matagal nang walang nakatira. At sa loob ng bahay na iyon, ay doon nila nilalabas ang katas ng kanilang init sa katawan. Doon sila nagpapakaligaya ng lubos sa bawal na tikiman. Minsan, parang ayaw na nilang umuwi sa kani-kanilang mga pamilya, na parang gusto na lang nilang magsama at magbenggahan magdamag. Hindi na ito tama, minsang sabi ni Lisel habang nakatayo sa may bintana. Alam ko, sagot ni Danilo, pero nandito ka pa rin. Hindi na sumagot si Lisel. Pareho nilang alam na wala nang malinis na sagot sa tanong na iyon. Habang tumatagal, nagiging mas mapanganib ang sitwasyon. Sa paaralan, pilit nilang tinatago ang lahat, pero may mga matang masyadong sanay magbasa ng kilos. May mga guro na nakakapansin ng kakaibang distansya. At minsan pa nga, ayon sa salaysay ng isang teacher, nung matapos na ang pamamaslang sa guro, ay nakita niya minsan sa office mismo na naghalikan si Danilo at Lisel. Nakalilis pa nga daw ng bahagya ang palda nito, tapos nakahawak sa hita si Teacher Danilo. At sa mga araw na iyon, sa mga bahay nila nagsisimula na ring magbago ang lahat. Mas maraming tanong, mas maraming hinala, mas maraming katahimikang puno ng pagdududa. Bakit lagi kang nasa Urdaneta? Tanong ng asawa ni Danilo isang gabi. Hindi naman ganyan dati. May inaasikaso lang, sagot niya. Trabaho. Hindi na ito sinundan ng usapan. Pero ramdam ni Danilo na hindi na siya lubos na pinaniniwalaan. Si Lisel naman ay mas naging balisa. Mas madalas umatras sa mga usapan nila ng kanyang asawa. Mas madalas magsabi ng hindi sigurado sa kanyang asawa. May nakakaramdam na. Sabi niya minsang nagkita sila sa Urdaneta. Hindi na ako mapakali. Konti na lang, sagot ni Danilo. Magiging maayos din ang lahat, pampalubag loob niya kay Lisel. At dito na papasok sa eksena si June David, asawa ni Lisel. Matagal nang may hinala si June. Hindi isang araw, hindi isang linggo, unti-unti. Paipon, mga oras na hindi tugma, mga dahilan na paulit-ulit. Mga pag-uwi ni Lisel na pagod, pero hindi maipaliwanag kung saan galing ang pagod. Mga gabing tahimik dahil parang may problema sila. Noong una, pinili niyang manahimik, pinili niyang magtiwala. Asawa niya iyon, mahal niya. Ayaw niyang masira ang pamilya sa isang hinala lang. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang mga butas sa kwento. Hanggang isang araw, nagdesisyon siya. Maaga siyang umalis ng bahay, sinabing may aasikasuhin. Nang makita niyang umalis si Lisel matapos ang klase, sumunod siya sa malayo. Hindi siya dumikit, hindi halata. Alam ni June kung paano magmasid. Alam niya kung paano maghintay. Dahil itong si June ay isang awol na sundalo na halos 5 taon lang ang tinagal sa serbisyo. Sabi nila, hindi raw ito nakatiis nung nadestino ito sa Mindanao. Kaya nung huling umuwi ay hindi na siya bumalik at naawol na lang ito. Nang lumabas ng Bayambang ang sasakyan ni Lisel at dumiretso pa Urdaneta, doon na siya nakasiguro. Hindi iyon seminar, hindi meeting, may ibang dahilan. Sa Urdaneta niya nakita ang kotse ni Danilo. Nakita niya kung paano huminto ang dalawang sasakyan. Kung paano bumaba si Lisel. Kung paano sila nag-usap na parang sanay na sanay. Walang kaba, walang hiya. Doon pa lang, parang may kumurot na sa dibdib ni June. Pero pinigilan niya ang sarili.
Dahil di pa sapat ang ebidensya niya, kaya sinundan pa rin niya sila. Nang pumasok ang kotse ni Danilo sa eskinita malapit sa bahay na matagal nang walang nakatira, doon na bumigat ang hininga ni June. Hindi na siya nagkamali. Hindi na ito haka-haka. Hindi siya agad bumaba. Ilang minuto siyang nanatili sa loob ng sasakyan. Nakahawak sa manibela. Nakapikit sandali. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi sa isip na huwag magpadala sa galit. Pero nang makita niyang pumasok si Liesel sa loob ng bahay kasama si Danilo, tuluyan nang bumagsak ang natitirang pagpipigil. Bumaba siya ng sasakyan. Hindi siya sumugod ng ora-orada. Hindi siya sumigaw. Lumakad lang siya papalapit, mabagal pero handang kumumpronta. Dahil wala naman sa kanya ang takot sa gurong iyon. Dahil sa dati niyang trabaho, bala ang kaharap niya. Nang biglang lumabas si Danilo matapos ang ilang sandali, doon niya ito hinarang. "Sir Danilo Acosta?" Tawag niya ng matapang. "June," sabi ni Danilo. Halatang nagulat at namula, pilit na kumalma. "Mag-usap tayo," wika ni June ng matikas. "Gaano katagal?" Tanong ni June, diretso. Hindi agad sumagot si Danilo. "Hindi ganito kadali ang, wag mo nang paikot-ikutin," putol ni June. "Sinundan ko kayo, kita ko lahat." Tahimik si Danilo. Doon pa lang, sapat na ang sagot. "Alam mo kung ano ang pinakamasakit?" sabi niya. "Hindi yung pagtataksil, kundi yung harap-harapan mo akong ginawang tanga at tinataehan sa ulo." "June, may kasalanan ako," sagot ni Danilo. "Pero huwag mo siyang saktan. Huwag mo siyang idamay. Gago, huwag mo akong binibilinan kung anong gagawin ko sa asawa ko." Dagdag ni June, "Kung umasta ka, parang sa iyo siya." Biglang natawa si June. Maikli at mapait na parang nang iinsulto pa. Nang biglang lumabas si Liesel mula sa loob ng bahay, halatang nagulat nang makita ang asawa. Nanlambot ang tuhod niya. "June," tawag niya, nanginginig ang boses. "Pakinggan mo." "Tahimik," sagot ni June. Hindi tumitingin sa kanya. "Hindi ikaw ang kausap ko," sabi niya ng may awtoridad. Huminga siya ng malalim saka muling tumingin kay Danilo. "Ito ang huling beses na sasabihin ko ito sa iyo. Lalayo ka sa asawa ko kung ayaw mong mawalan ng ama ang mga anak mo." Doon lang tumingin si June kay Liesel. Hindi galit ang mga mata niya, ngunit parang sigurado na sa gagawin nito kung hindi sila maghihiwalay ng kalaguyuan niyang kapwa niya guro. Umalis si June na hindi na lumingon pa. Naiwan si Liesel at Danilo sa gitna ng eskinita. Pareho nang alam na tapos na ang pagtatago. Tapos na ang ilusyon na kontrolado pa nila ang sitwasyon. "Sinabi ko sa iyo," bulong ni Liesel, nangingilid ang luha. "Sinabi kong alam na niya." Hindi na sumagot si Danilo. Matapos ang tagpong iyon, tanghali noon ng Disyembre, 2009 nang umalis si Danilo mula Bayambang. Hindi kotse ang ginamit niya. Motorsiklo lang. Mas mabilis, mas hindi halata. Nakasuot siya ng helmet, may dala lang na maliit na bag, at may ngiting iniwan sa asawa bago lumabas ng bahay. "Babalik din ako agad," sabi niya. Habang tinatahak niya ang daan papuntang Urdaneta, tuloy-tuloy ang palitan nila ng mensahe ni Liesel. Maikli, diretso, walang lambingan. Parang sanay na. "Nandito na ako. Sandali na lang, kita tayo mamaya." Ayon sa mga pulis, aktibo ang komunikasyon nila hanggang bago ang insidente. Walang indikasyon ng takot. Walang babalang mensahe. Isang normal na lihim na tagpo, gaya ng mga nauna. Bago dumiretso sa napag-usapang lugar, huminto muna si Danilo sa sementeryo ng Urdaneta. Gawain niya iyon tuwing malapit ang bagong taon. Dinadalaw niya ang puntod ng mga magulang. Ilang minuto siyang nanatili roon, nakatayo, nakayuko. Parang may kinausap sa isip. Paglabas niya ng sementeryo, sumakay siya muli sa motorsiklo. Inayos ang helmet at inilagay ang susi. Paandar na sana. Pero bago pa niya maisuot ng maayos ang helmet, mula sa gilid ng kalsada, may biglang lumapit. Mabilis, direkta, isang lalaki. At bigla na lang, isang putok lang sa umpisa. Tumama sa leeg ni Danilo. Napasubsob siya pasulong. Nawalan ng kontrol ang motorsiklo. Bumagsak sa gilid ng kalsada. Hindi pa siya tuluyang patay noon. Putok ulit sa sentido ni Teacher Danilo. Ayon sa medical report,
Malinaw ang intensyon. Siniguradong patayin ang guro. May mga taong napasigaw. May mga napalingon. May ilang tumakbo palapit. Pero mabilis ang lahat. Ilang segundo lang ang pagitan ng dalawang putok. Nakita ng ilang saksi ang salarin na umatras, sumakay sa sasakyang kotse, saka mabilis na nagpatakbo palayo. Parang hindi naman daw ito nagpanik. Hindi nagmamadali. Parang alam na alam ang gagawin. Natabingan din daw ang mukha nito. Namatay si Danilo sa tabi ng motorsiklo. Nakatagilid ang helmet. May dugo sa semento. May tumawag ng pulis. May tumawag ng ambulansya. Pero pagdating ng mga rumesponde, malinaw na ang sitwasyon. Patay na ang guro. Sa investigasyon, lumabas na hindi hold up ang motibo. Walang kinuha. Nandoon pa ang bag. Nandoon pa ang cellphone. Hindi ginulo ang mga gamit. Targeted, personal. At sa pagsusuri ng cellphone ni Danilo, doon nakita ang huling mga mensahe. Mga mensaheng malinaw na patungo siya sa pagtatagpo nila ni Liesel. Hindi trabaho, hindi rin seminar, kundi lihim na pagkikita nila ng kalaguyo niyang kapwa-guro. Pero nang lumalim ang investigasyon, unti-unting nabuo ang isang detalye na hindi agad napansin ng lahat. Hindi pala si Liesel ang kateks ni Danilo noong araw na yon. Lumabas iyon nang buksan ng mga pulis ang cellphone ni Danilo. Ilang oras pa ang lumipas, nang masecure ang mga gamit, nang maayos ang lugar ng krimen, nang mailista ang mga huling tawag at mensahe. Oo, may isang pangalan sa inbox, Liesel. Sunod-sunod ang palitan ng mensahe, maikli, diretso. Walang emosyon, walang halatang kakaiba. Parang karaniwan lang nilang usapan kapag may lihim na tagpo. Nandito na ako. Sandali na lang. Sa dati, ayon sa oras ng mga mensahe, malinaw na patungo si Danilo sa Urdaneta. Tugma sa oras ng pag-alis niya mula Bayambang. Tugma sa oras ng pagdaan niya sa sementeryo. Tugma sa oras ng pamamaril. Pero may isang pulis ang napahinto. Bakit parang iba ang tono? Tanong niya. Sinuri nila ang cellphone ni Liesel na nooy nasa Bayambang pala ng maganap ang krimen o ang pagkamatay ng guro. Oo, numero at cellphone nga ni Liesel ang ginamit. Pero ang tanong, sino ang may hawak? At doon na rin sinabi ni Liesel na nawala ang cellphone niya bago ang pangyayari o pamamaril kay Danilo sa Urdaneta. Ibig sabihin, may gumagamit ng pangalan niya at cellphone niya. May nagpadala ng mensahe sa cellphone ni Danilo gamit ang numero ni Liesel. Tinawag si Liesel para sa investigasyon. Maputla siya nang dumating. Halatang hindi pa rin nakakatulog. Paulit-ulit niyang tinatanong kung paano nangyari. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi siya ang nag-text noong araw na iyon. I swear, sabi niya sa harap ng investigador, wala akong ipinadala. Wala. Ipinakita sa kanya ang mga mensahe sa cellphone ni Danilo. Napatigil siya. Matagal siyang nakatingin sa screen. Nanginginig ang kamay. Hindi ako yan, bulong niya. Hindi ganyan ang mga salita ko. Tinanong siya kung sino ang may access sa kanyang telepono. Sagot niya, isa lang ang nakakaalam ng password. Ang asawa niya, si June David. Doon na tinawag si June para sa pagtatanong. Dumating siyang kalmado. Umupo siya sa harap ng mesa at tahimik na naghintay. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Tanong ng investigador. Oo, sagot ni June. Dahil patay na si Danilo. May kinalaman ka ba rito? Hindi agad sumagot si June. Tumingin lang siya sa mesa. Huminga ng malalim. Nagkatinginan ang mga pulis. Inilabas ang cellphone. Ipinakita ang mga mensahe. Kilalang kilala ko ang mga salitang iyan, dagdag ni June. Ako ang nagpadala, sabi niya ng diretso. Tahimik ang silid. Ipinaliwanag niya ang lahat. Noong araw na iyon, maaga siyang umalis ng bahay. Kinuha niya ang cellphone ni Liesel habang natutulog pa ito. Alam niya ang password. Matagal na. Hindi niya agad ginawa. Ilang araw niyang pinag-isipan. Ilang gabi siyang hindi natulog. Alam niya ang oras. Alam niya ang lugar. Alam niya ang galaw ni Danilo. Ginamit niya ang pangalan ng asawa niya. Hindi para takutin ito, kundi para painin. Hindi alam ni Danilo na hindi si Liesel ang kausap niya. Akala niya, karaniwan lang na pagtatagpo lang nila ito ni Liesel. Pero mula sa unang mensahe, nakaposisyon na ang bitag. Ano ang plano mo? Tanong ng pulis.
Gusto ko lang siyang harapin, sagot ni June. Gusto kong tapusin ang lahat. Bakit may baril? Doon tumahimik si June. Ilang segundo, ilang hininga. Hindi ko planong pumatay, sabi niya. Pero alam kong hindi natitigil si Danilo. Alam kong kahit ilang beses ko silang mahuli, babalik at babalik pa rin sila. Matapos ang ilang araw ng pagtatanong, pagbusisi sa mga cellphone, at pagtutugma ng oras at galaw, malinaw na lumabas ang papel niya sa nangyari. Si June David ang pumatay. Dahil na rin sa nakita ang plaka ng kotse ng isang saksi sa pamamaril at kotse iyon ni June. Ang mga text message na ipinadala kay Danilo noong araw na iyon ay nagmula sa cellphone ni Liesel. Ngunit napatunayan na si June ang may hawak ng telepono sa mga oras na iyon. Ayon sa mga pulis, malinaw ang intensyon, painan si Danilo, ilabas sa bayambang, ilayo sa mga taong makakakilala. Nang harapin si June sa harap ng kumpletong ebidensya, hindi na siya nagmatigas. Oo, sabi niya sa investigador, mababa ang boses. Ako ang nag-text, ako ang nag-udyok na pumunta siya roon. Hindi na rin itinanggi ni June na siya ang bumaril. Ayon sa kanyang salaysay, sinundan niya si Danilo mula pa sa bayambang. Alam niya ang ruta. Alam niya ang hinto sa sementeryo. Nang lumabas si Danilo mula sa sementeryo at sumakay sa motorsiklo, doon na siya lumapit at binaril si Danilo. Ilang araw matapos ilibing si Danilo, inaresto si June David. Dumating ang mga pulis sa bahay nila ng maaga. Tahimik ang paligid. Tahimik din si June nang pusasan siya. Hindi na siya pumalag. Sa presinto, doon na tuluyang bumagsak ang lahat. Inisa-isa ang mga tanong. Inisa-isa ang mga detalye. Murder ang kaso. May qualifying circumstances, may intent, may planning pa. Ikinulong si June habang dinidinig ang kaso. Sa loob ng selda, doon na lang niya hinarap ang katahimikan na matagal niyang tinakasan. Si Liesel, sa kabilang banda, ay naiwan sa gitna ng lahat. Hindi siya kinasuhan ng pagpatay, ngunit hindi rin siya nakaligtas sa bigat ng nangyari. Tinanggal siya sa serbisyo habang iniimbestigahan.